Sa isang mataong kalsada sa bayan, matatagpuan ang isang simpleng kainan na kilala sa masasarap at abot-kayang pagkain. Hindi ito marangya, ngunit puno ito ng alaala at sipag. Pinaghirapan ito ng isang ama na nagsimula sa wala. Para sa marami, isa lamang itong karinderya. Ngunit para kay Maris, ito ang pundasyon ng kanilang buhay. Si Maris ay anak ng may-ari ng kainan. Ngunit hindi tulad ng inaasahan ng iba. Hindi siya lumaki na mayabang o maluho. Bata pa lamang siya, ay tinuruan na siya ng kanyang ama ng kahalagahan ng sipag, tiyaga at respeto sa kapwa. Hindi nasusukat sa pera ang tunay na halaga ng tao, anak. Madalas sabihin ng kanyang ama. Dahil sa kanyang pag-aaral at iba pang mga responsibilidad, bihira lamang makapunta si Maris sa kanilang kainan. Mas gusto ng kanyang ama na ituon niya ang pansin sa kanyang kinabukasan. Kaya naman, lumaki si Maris na parang isang karaniwang dalaga. Simple, tahimik, at mapagmasid. Isang hapon, habang pauwi siya galing sa isang mahalagang lakad, napadaan siya sa kanilang kainan. Napahinto siya sandali. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang pakiramdam na humila sa kanya upang pumasok. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang pamilyar na amoy ng lutong bahay na pagkain. Ngunit kasabay nito, ay may ibang bagay siyang naramdaman. Isang mabigat na hangin na tila may halong takot at tensyon. Tahimik ang mga empleyado. Walang masyadong usapan. Walang halakhakan. Parang may mali, bulong ni Maris sa sarili. Umupo siya sa isang sulok at nagmasid. Doon niya napansin ang isang empleyadong tila may kontrol sa lahat, si Pia. Matalas ang tingin nito, at bawat kilos ng ibang staff ay parang sinusukat. Kapag may nagkamali, agad itong napapansin ni Pia at hindi niya ito pinapalampas. Ang bagal mo naman! Sigaw ni Pia sa isang serpadora. Simple na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos. Napayuko ang serbedora. Halatang nahihiya at nasasaktan. Walang sumagot. Walang umimik. Lalong kumunot ang noo ni Maris. Hindi ito ang kinalakihan niyang imahe ng kanilang kainan o restaurant. Dati, masaya ang lugar na ito. May kwentuhan, may tawanan, at may pagkakaisa. Ngunit ngayon, parang bawat isa ay naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Takot magkamali. Takot mapagalitan. Maya-maya, may isang bagong empleyado na tila nagkamali sa pagkuha ng order. Agad siyang pinagsabihan ni Pia sa harapan ng customer. Kung hindi mo kaya magtrabaho, umalis ka na lang dito. Matapang nitong sabi. Halos maiyak ang bagong empleyado. Doon ay may kirot na nararamdaman si Maris sa kanyang dibdib. Hindi siya kaagad kumilos, ngunit sa kanyang isip ay unti-unting nabubuo ang isang desisyon. Hindi ito tama, mahina niyang bulong. Tumayo siya at lumapit sa counter upang magbayad. Habang iniabot ang sukli, muli niyang sinulyapan ang buong lugar. At doon niya napagtanto, may problema sa loob ng kainan na ito. At bilang anak ng may-ari, alam niyang hindi niya ito pwedeng baliwalain. Hindi pa niya alam kung papaano, pero sigurado siya sa isang bagay. Pabalik siya. At sa pagbabalik niya, hindi na siya bastang magiging isang bisita na lamang o isang customer. Doon magsisimula ang kanyang lihim. At ang katotohanang matagal nang nakatago ay unti-unti nang mabubunyag. Kinabukasan, hindi mapakali si Maris. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga nasaksihan niya sa kainan. Ang paninigaw, ang takot sa mga mata ng mga empleyado, at ang malamig na presensya ni Pia. Hindi yun ang mundong gusto niyang iwan ng kanyang ama. Yun ang pinaghirapan nitong buuin. Kaya naman nagpa siya si Maris na bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya basta kakain lamang. May layunin na siya. Magmasid, umunawa, at tuklasin ang katotohanan.
Pagpasok niya sa restaurant, ganoon pa rin ang eksena. Tahimik, may bigat, at tila walang buhay. Umupo siya sa parehong pwesto at nagkunwaring abala sa kanyang pagkain, habang palihim na pinagmamasdan ang paligid. Hindi nagtagal, muling nagpakita ng kanyang ugali si Pia. Hindi ba sinabi ko nang ayusin mo yan? Paulit-ulit na lang. Sigaw nito sa isang lalaking crew na tila baguhan pa lamang. Napakamot sa ulo ang lalaki, halatang kinakabahan. Pasensya na po, Ma'am Pia. Uulitin ko na lang po. Uulitin? Ilang beses ka na bang umulit ha? Putol ni Pia, sabay irap nito. Napayuko ang lalaki. Walang lumaban, walang sumagot. Mas lalong tumindi ang pagdududa ni Maris. Maya-maya pa isang babaeng empleyado ang nagkamali sa pagdala ng order. Isang maliit na pagkakamali lamang, ngunit para kay Pia, parang napakalaking kasalanan na nito. Anong klaseng trabaho yan? Nakakaya ka sa customer. Sigaw nito, hindi alintana kung sino ang nakakarinig. Hindi napigilan ng babae ang kanyang emosyon. Napaluha ito habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. At sa pagkakataong iyon, napakuyom ang kamao ni Maris. Gusto niyang sumabat. Gusto niyang ipagtanggol ang empleyado. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan kong maintindihan ng lahat, sabi niya sa kanyang isip. Pagkatapos kumain, hindi kagad umalis si Maris. Nagkunwari siyang mainihintay. At unti-unting lumapit sa kusina kung saan nabala ang cook na si Mang Ariel. Matagal niya na itong kakilala. Isa ito sa pinakaunang tumulong sa kanyang ama. Mang Ariel? Mahina niyang tawag. Nagulat ang matanda nang makita siya. Nako iha, ikaw pala yan. Ang tagal mo nang hindi napapadaan dito ah. Ngumiti si Maris. Ngunit bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Mang Ariel, may tatanong lang po sana ako. Ano po bang nangyayari dito? Napabuntong hininga si Mang Ariel. Tumingin muna siya sa paligid bago sumagot. Matagal na yan, iha. Mahina niyang sabi. Simula nang si Pia ang naging parang namumuno sa mga crew. Namumuno? Kunot noong tanong ni Maris. Oo, sagot ni Mang Ariel. Wala naman talaga siyang posisyon na ganon. Pero siya ang nasusunod. Takot sa kanya ang lahat. Napayuko si Maris. Bakit wala pong nagsusumbong? Sinubukan na yun ng iba, sagot ni Mang Ariel. Pero karamihan sa kanila ay umalis na lang. Hindi na nila kinaya. Ganun po ba talaga kalala? Tanong ni Maris, halos pabulong. Tumango si Mang Ariel. Marami nang umalis dahil sa kanya. May mga napapaiyak pa nga dahil sa nasisigawan. May mga napapahiya. Kaya kung mapapansin mo, palaging may bago dito. Biglang nagdilim ang paningin ni Maris. Hindi sa literal, kung hindi sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ito pala ang dahilan. Ito pala ang hindi nakikita ng kanyang ama. At ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi sapat ang bastang pagmamasid lamang. Kailangan niyang kumilos. Dahan-dahan siyang tumingin kay Mang Ariel at nagsalita ng may determinasyon. Mang Ariel, tulungan niyo po ako. Nagulat ang matanda. Bakit iha? Ano ang balak mo? Huminga ng malalim si Maris. Papasukin ko po ang mundong ito, pero hindi bilang anak ng may-ari. Saglit na katahimikan ng namayani. At doon ko po ilalabas ang buong katotohanan. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang plano. Isang lihim na hakbang na magbabago sa takbo ng kanilang kainan. At si Maris, ang tahimik na tagapagmana, ay handa ng lumaban, hindi para sa sarili, kung hindi para sa tama. Hindi nagtagal, matapos ang usapan nila ni Mang Ariel, agad na kumilos si Maris. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Alam niyang habang pinapatagal niya, mas marami ang empleyado ang masasaktan at mapipilitang umalis. Nagkataon naman na may isang serbedora ang nag-resign kinabukasan. Hindi na nito kinaya ang trato ni Pia. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ni Maris.
Sa simpleng damit at walang anumang palamuti, nag-apply siya bilang bagong crew sa kanilang sariling kainan. Hindi siya nagpakilala. Hindi rin siya gumamit ng anumang espesyal na pribilehiyo. Isa lamang siyang aplikante ng mga sandaling iyon. Nakatulad ng iba. Si Mang Ariel ang tumulong upang maipasok siya. Ngunit tiniyak nilang dalawa na mananatiling lihim ang kanyang tunay na pagkatao. "Sigurado ka ba dito, Iha?" Nag-aalalang tanong ni Mang Ariel habang iniabot sa kanya ang apron. Ngumiti si Maris, ngunit may kasamang tapang ang kanyang mga mata. Kailangan ko po itong gawin. Para malaman ko po ang totoo, Mang Ariel. Isinuot niya ang apron, isang simpleng tela na sumisimbolo ng bagong papel na kanyang gagampanan. Hindi bilang anak ng may-ari, kung hindi bilang isang ordinaryong empleyado. Sa unang araw niya, ramdam kaagad ni Maris ang hirap ng trabaho. Walang pahinga, sunod-sunod na order, at kailangang mabilis sa bawat kilos. Ngunit higit pa sa pagod ang kanyang napapansin, ang bigat ng pakiramdam ng mga kasama niya. Walang masyadong nag-uusap, walang nagtatawanan. Parang bawat isa ay may iniingatang takot. Bagong hair ka? Malamig na tanong ni Pia, habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Opo, sagot ni Maris, pilit na nagpapakumbaba. Siguraduhin mo hindi ka pabigat ha? Dagdag ni Pia, sabay talikod nito. Sa simpleng linyang iyon, naramdaman kaagad ni Maris ang ugali nito. Habang tumatagal ang araw, unti-unting nararanasan ni Maris ang sinasabi ni Mang Ariel. Maliit na pagkakamali, malaking sigaw, mabagal na kilos, panlalait kaagad. Kahit anong gawin mo, parang kulang pa rin. Ang hina mo naman kumilos. Ano to? First time mong magtrabaho? Sigaw ni Pia sa kanya habang hawak niya ang tray ng pagkain. Pasensya na po. Mahina niyang tugon, ngunit hindi doon natapos. Pasensya? Hindi nakakabusog ang pasensya. Bilisan mo. Napayuko na lamang si Maris. Hindi na siya sumagot pa. Hindi siya lumaban. Pinili niyang magtiis. Hindi dahil sa mahina siya, kung hindi dahil may mas malalim siyang layunin. Sa mga sumunod na araw, mas nakilala niya ang kanyang mga kasama. Unti-unti, may ilan na lumalapit sa kanya. Nagkikwento, naglalabas ng sama ng loob. Ganyan talaga yun si Pia? Bulong ng isang kasamahan. Kung hindi ka niya sisigawan, mamaliitin ka naman. Pero bakit hindi kayo nagsusumbong? Tanong ni Maris minsan. Ngunit iisa lamang ang sagot nila. Wala rin kasing mangyayari. Mas pipiliin na lamang naming umalis. Doon mas lalong tumibay ang loob ni Maris. Hindi pwedeng ganito na lamang palagi. Hindi pwedeng ang takot ang maghari sa lugar na dapat ay puno ng respeto at pagkakaisa. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lang trabaho ang natutunan ni Maris. Natutunan niya ang sakit, hirap, at ang tahimik na pakikipaglaban ng mga taong walang boses. At habang pinapasan niya ang lahat ng iyon, mas lalo siyang nagiging determinado. Hindi lang niya babaguhin ang sistema. Ibabalik niya ang puso ng kanilang restaurant. Ngunit para mangyari yon, kailangan niyang magtiis pa at maghintay. Dahil ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Habang tumatagal si Maris sa loob ng kainan bilang isang simpleng crew, mas lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa sa tunay na kalagayan ng lugar. Hindi lang pala ito simpleng usapin ng masasamang ugali. May mas malalim pang problema na kailangang tuklasin. Sa bawat araw na kanyang pagpasok, mas nagiging mapanuri siya. Hindi na lamang siya bastang sumusunod sa utos. Lihim niyang inoobserbahan ang bawat galaw ng kanyang mga kasama, lalo na si Pia. Napansin niya na bukod sa pagiging mapang-api, may kakaibang asal si Pia pagdating sa pera. May mga pagkakataon na siya mismo ang humahawak ng bayad ng customer. Kahit hindi naman siya ang naka-assign sa cashier. Ako na tito. Mabilis nitong sabi sabay agaw ng bayad sa isang customer. Noong una, hindi yan pinansin ni Maris. Ngunit nang maulit ito ng ilang beses, nagsimulang mabuo ang hinala sa kanyang isipan. May mali. Bulong niya sa sarili.
Isang gabi matapos ang trabaho, tahimik siyang lumapit kay Mang Ariel. Mang Ariel, napapansin niyo rin po ba? Parang may nawawalang pera. Maingat niyang tanong. Napatingin si Mang Ariel sa kanya, tila nag-aalinlangan kung sasagot. May mga pagkakataon talaga, iha. Mahina nitong tugon. Pero wala kaming ebidensya, kaya hindi na rin namin masabi ng sigurado. Doon nagpa siya si Maris. Hindi sapat ang hinala. Kailangan niya ng patunay. Kaya naman kinabukasan, maaga siyang dumating sa kainan bago pa man magsimula ang operasyon. Naganap siya ng lugar kung saan pwedeng maglagay ng maliit na hidden camera. Isang bagay na matagal na niyang inihanda. Sa isang sulok malapit sa cashier at counter, maingat niyang itinago ang maliit na device. Hindi ito halata, ngunit sapat upang makuha ang bawat galaw sa lugar. Habang ginagawa niya iyon, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil alam niyang malapit na siyang makahanap ng katotohanan. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Maris. Patuloy siyang nagtrabaho ng maayos at patuloy na nagtiis sa mga sigaw at panlalait ni Pia. Ngunit sa likod nito, tahimik niyang binubuo ang kanyang mga ebidensya. Isang hapon, habang abala ang lahat sa dami ng mga customer, napansin ni Maris si Pia na muling humawak ng bayad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kaagad inilagay ang pera sa kaha. Sa halip, palihim itong isinilid ni Pia sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Maris. Hindi ako nagkakamali. Pulong niya sa sarili. Pinilit niyang manatiling kalmado kahit gusto na niyang kumprontahin si Pia. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang makakuha ng malinaw at matibay na ebidensya. At alam niyang nasa kamera ang sagot. Kinagabihan, matapos ang trabaho, pinanood niya ang kuha ng hidden camera kasama si Mang Ariel. Isa-isa nilang nakita ang mga pangyayari. Ang pangaagaw ng bayad, ang hindi paglalagay sa kaha, at ang palihim na pagbulsa ng pera. Hindi na ito hinala. Ito ay katotohanan na. Napahawak si Maris sa kanyang dibdib. Halo ang kanyang nararamdaman. Galit, lungkot, at pagkadismaya. Hindi lang pala nito pinapahirapan ng mga empleyado. Niloloko rin ito ang kanilang negosyo. Hindi na pwedeng palampasin ito, Mang Ariel. Matatag na sabi ni Maris. Tumango si Mang Ariel. Tama ka, iha. Pero kailangan pa rin nating maging maingat. Huminga ng malalim si Maris. Malapit na ang katapusan ng lihim na ito. Ngunit alam niyang bago niya harapin ang katotohanan, kailangan niyang maging handa. Dahil ang susunod na hakbang ay hindi na lamang patungkol sa pagsisiyasat, kung hindi patungkol na sa pagbubunyag at sa pagbibigay ng hustisya sa mga matagal nang nananahimik. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang mga pagsubok na kinakaharap ni Maris. Hindi lamang pisikal na pagod ang kanyang dinadala, kung hindi pati na rin ang emosyonal na sakit na dulot ng patuloy na pang-aabuso ni Pia. Alam niyang may sapat na siyang ebidensya. Alam niyang kaya niya nang tapusin ang lahat. Ngunit pinili niyang maghintay. Maghintay ng tamang oras at ng tamang pagkakataon. At habang naghihintay siya, patuloy siyang nasasaktan. Maris, ang bagal-bagal mo naman. Sigaw ni Pia. Isang tanghali habang dagsa ang mga customer. Nagmamadali si Maris habang bitbit ang mga order. Halos hindi niya siya makahinga sa dami ng gawain, ngunit pinipilit niyang sumabay. Pasensya na po. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin, pinutol na siya ni Pia. Puro ka na lang pasensya. Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang dito. Napatingin ang ilang customer sa eksena. Ramdam ni Maris ang hiya na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumaban. Sa halip, pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho na parang walang nangyari. Ngunit sa loob-loob niya, may apoy na unti-unting lumalaki. Hindi para gumanti, kung hindi para itama ang mali. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging malupit si Pia kay Maris.
Pinapagawa na sa kanya ang pinakamabigat na gawain, ang paglilinis ng kusina, pagbubuhat ng mga kahon, at pag-aasikaso ng mga sunod-sunod na order. Minsan pa nga, pinahiya siya nito sa harap ng mga customer. Ganito ba ang training mo? Nakakahiya ka. Malakas nitong sabi habang nakatingin ang lahat. Napayuko si Maris. Nararamdaman niya ang init ng kanyang mga mata. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagluha. Hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil ayaw niyang masira ang kanyang pinaplano. Sa kabila ng lahat, may mga bagay pa ring nagbibigay lakas kay Maris. Isa na rito ang kanyang mga kasamahan. Unti-unting napapansin nila ang kanyang kabaitan. Sa kabila ng lahat ng panlalait, nanatili siyang magalang, matulungin at maunawain. Salamat Marisa. Kung wala ka, baka umalis na rin ako dito. Minsang bulong ng isang kasamahan. Ngumiti lamang si Maris. Kain natin to. Sa simpleng mga salitang iyon, unti-unting nabubuo ang tiwala ng iba sa kanya. Nagsisimula silang magbukas, magkwento, at maglabas ng kanilang mga sama ng loob. At sa bawat kwento na kanyang naririnig, mas lalo siyang nagiging determinado. Hindi na ito patungkol lamang sa kanya. Ito ay laban para sa lahat ng pinatahimik. Ngunit habang lumalakas ang loob ng iba, si Pia naman ay tila lalong nagiging mapang-api. Para bang nararamdaman ito na may nagbabago at ayaw nitong mawala ang kanyang kontrol. Isang araw, napansin ni Maris ang paraan ng pagtitig ni Pia sa kanya. May kakaiba, parang may hinala. Bakit parang ang tapang mo na ngayon ha? Malamig nitong tanong habang magkasalubong sila sa kusina. Saglit na natigilan si Maris, ngunit agad rin siyang nakabawi. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Mahinaon niyang sagot. Hindi umimik si Pia, ngunit ang mga mata nito ay tila nagbabadya ng bagyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maris, malapit nang pumutok ang lahat. At kapag nangyari yon, wala nang babalikan. Kaya pinatatag niya ang kanyang loob. Dahil alam niyang sa susunod na mangyayari, hindi na siya mananahimik. At ang katotohanan ay handa nang isigaw sa harap ng lahat. Hanggang sa dumating na nga ang araw na hindi inaasahan ni Maris. Ang araw na magbabago ng lahat. Tanghali iyon. At abala ang buong restaurant. Punong-puno ng mga customer. Sunod-sunod ang mga orders at tila walang pahinga ang bawat empleyado. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na sinasabayan ni Maris ang bilis ng takbo ng trabaho. Ngunit sa isang iglap, nagkamali siya. Isang tray ng inumi ng bagyang natapik at muntikan ng matapon. Agad niya itong naagapan. Ngunit sapat na yon upang mapansin ni Pia. Ang tanga-tanga mo talaga. Sigaw nito, sabay lapit kay Maris. Hindi pa man nakapagsasalita si Maris, bigla siyang binatukan ni Pia. Malakas, biglaan at puno ng galit. Napatigil ang lahat, parang tumigil ang oras sa loob ng kainan. Napayuko si Maris, hawak ang kanyang ulo. Hindi dahil sa sakit ng palo, kung hindi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Mang Ariel ang nangyari at hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Hoy, Pia! Malakas niyang sigaw. Puno ng galit at gulat. Lahat ay napatingin sa kanya. Anong ginawa mo ha? Dagdag niya habang papalapit. Napatras si Pia. Halatang nagulat sa reaksyon ng matanda. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Mang Ariel ang siyang tuluyang nagpatigil sa lahat. Siya ang anak ng boss natin! Parang isang kidlat na bumagsak ang mga salitang iyon sa buong kainan. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ha? Sabay-sabay na bulong ng mga empleyado. Dahan-dahang nagangat ng ulo si Maris. Wala na siyang magagawa, sapagkat nabunyag na ang kanyang lihim. Tahimik ang paligid. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Si Pia ay nakatayo lamang. Nanginginig. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anak ng boss? Halos pabulong niyang sabi. Napaatras siya. Tila nawalan ng lakas.
Unti-unting nagsimulang mag-usap-usap ang mga empleyado. Ang iba ay kulat, ang iba ay nahihiya, at ang iba naman ay hindi makapaniwala. Si Maris, yung tahimik, mabait at laging napapagalitan, ay anak pala ng may-ari. Dahan-dahang tumuwid si Maris. Tumingin siya kay Pia. Hindi na bilang isang empleyado, kung hindi bilang isang taong alam ang katotohanan. Hindi siya galit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katatagan. Hindi ko sana gustong umabot sa ganito. Mahinaon niyang sabi, na mayroong tapang. Napayuko si Pia, hindi makatingin sa kanya. Pero kailangan nang matapos to. Walang sumagot, walang kumontra. Dahil sa unang pagkakataon, ang takot ay lumipat na. Hindi na sa mga empleyado, kung hindi na kay Pia na. At sa sandaling iyon, ang matagal ng lihim ay tuluyan ng nabunyag. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Dahil ang susunod na mangyayari ay ang pagharap sa buong katotohanan at ang pagbibigay ng hustisya sa lahat ng matagal nang nanahimik. Sa labas ng kainan, may isang sasakyan ng dahan-dahang huminto. Isang pamilyar na figura ang bumaba. Ang ama ni Maris, at sa kanyang pagpasok, mas lalo pang titindi ang laban. Pagpasok ng ama ni Maris sa kainan, agad niyang naramdaman ang kakaibang tensyon sa paligid. Tahimik ang lahat. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Para bang may hinihintay na pasabog. Anong nangyayari dito? Malalim niyang tanong habang sinusuyod ng tingin ng buong lugar. Lumapit si Maris sa kanya. Hindi na siya ang simpleng crew na tahimik na nagtitiis. Sa sandaling iyon, isa na siyang anak na handang ipaglaban ng tama. Papa, kailangan niyo pong malaman ng lahat. Mahinaon ngunit matatag niyang sabi. Napakunot ang noo ng kanyang ama. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Maris. Alam niyang ito na ang oras. Ang sandaling matagal na niyang pinagandaan. Matagal na pong may problema dito sa kainan. Panimula niya. At hindi niyo po ito nakikita dahil walang nagsasabi. Unti-unting nagtipon ng mga empleyado. Lahat ay nakatingin kay Maris. Umaasa, kinakabahan, at sabik sa mangyayari. Papa, si Pia. Tumingin siya sa babae na ngayon ay nakayuko at nanginginig. Siya po ang dahilan kung bakit walang tumatagal na empleyado dito. At siya rin po ang dahilan kung bakit palaging may kulang na pera. Napalingon ng ama ni Maris kay Pia. Totoo ba yun? Hindi kaagad nakasagot si Pia. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Palagi niya pong pinapahiya, sinisigawan at minamalit ang mga kasama niya. Pagpapatuloy ni Maris. Marami na pong umalis dahil sa kanya. Tahimik pa rin ang lahat. Ngunit hindi pa tapos si Maris. At hindi lang po yon, dagdag niya. Mas naging seryoso ang kanyang tono. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang maliit na bag na dala niya. Mula rito, inilabas niya ang isang device. May mas mabigat pa pong katotohanan. Napatingin ang lahat. Matagal ko na po siyang minamatsyagan. At nakuhanan ko po ng ebidensya. Ipinakita niya ang video mula sa hidden camera. Isa-isang lumitaw sa screen ng mga eksena. Ang pangaagaw ng bayad, ang hindi paglalagay sa kaha, at ang palihim na pagbulsa ng pera. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Pia, ginagawa mo pala ito? Puno ng pagkadismaya ang kanyang boses. Hindi na napigilan pa ni Pia ang kanyang emosyon. Lumuhod siya sa harapan nila. Sir, patawad po. Umiiyak niyang sabi. Hindi ko po sinasadya. Kailangan ko lang po talaga. Hindi sinasadya, putol ni Maris. Hindi na mapigilan ang inis sa kanyang boses. Ilang beses mong sinaktan ng mga kasama mo. At ilang beses kang nangupit. Tapos ngayon sasabihin mo hindi mo sinasadya. Napayuko si Pia. Walang maisagot. Alam mo ba kung ilang tao ang nawalan ng trabaho dahil sa'yo? Kung ilang beses silang umuwi na umiiyak? Dagdag ni Maris. Lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Patawad po. Papayaran ko na lang po ang lahat. Huwag niyo lang po akong paalisin. Ngunit sa pagkakataong iyon,
Malinaw na ang lahat. Huminga ng malalim ang ama ni Maris. Kita sa kanyang mukha ang galit at pagkadismaya. Hindi ito simpleng pagkakamali, mabigat niyang sabi. Pandilin lang ang ginawa mo at pang-aabuso. Tumayo siya ng tuwid at tumingin kay Pia. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Parang kumuho ang mundo ni Pia sa mga salitang iyon. Ngunit wala na siyang magagawa. Ito na ang bunga ng kanyang mga ginawa. Tahimik ang buong kainan habang pinapanood ang tagpong iyon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may unti-unting gumagaan na pakiramdam. Ito ay ang pakiramdam ng mga empleyado. Dahil sa wakas, may nagsalita na para sa kanila. At sa wakas, may hustisya nang dumating. Matapos ang lahat ng nangyari, unti-unting bumalik sa normal ang galaw ng kainan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Mas tahimik, mas magaan. Wala na ang sigaw, wala na ang takot. At higit sa lahat, wala na ang aninong matagal nang bumalot sa bawat isa. Sa araw na yon, tuluyan nang umalis si Pia. Walang anumang dala kung hindi ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Mailan mang naaawa, mas nanaig pa rin ang katotohanan na ang bawat aksyon ay may kapalit. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tinipon ng ama ni Maris ang lahat ng mga empleyado. Humarap siya sa kanila, hindi bilang isang boss, kung hindi bilang isang taong handang umamin at magbago. Gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat, panimula niya. Bilang may-ari, responsibilidad kong siguraduhin na maayos ang kalagayan ninyo, pero patawad dahil nagkulang ako. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Hindi ko nakita ang mga nangyari. Hindi ko narinig ang mga hinaing ninyo. Dagdag niya. At dahil doon, may mga nasaktan at may mga umalis na. May ilang empleyado ang napayuko. Tila naaalala ang mga pinagdaanan nila. Lumapit si Maris sa kanyang ama at maraang inawakan ang kanyang kamay. Papa, hindi pa po huli ang lahat, sabi niya. Ngumiti ang kanyang ama. May halong lungkot ngunit puno ng pag-asa. Tama ka, sagot niya. Kaya simula ngayon, babaguhin na natin ang sistema. Nagpatupad sila ng bagong patakaran. Mas malinaw na tungkulin. Bukas sa komunikasyon. At higit sa lahat, respeto sa bawat isa. Dinagdagan rin ng kanyang ama ang sahod ng mga empleyado. Habang si Mang Ariel ay ginawang supervisor upang tumulong sa pamamalakad. Isa siyang taong may malasakit at karanasan. Isang taong kayang pakinggan ang bawat empleyado. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kainan. Muling narinig ang tawanan. Muling nakita ang ngiti. At higit sa lahat, muling nabuo ang pagkakaisa. Ang mga taong umalis naman sa kanilang mga trabaho, binigyan ng pagkakataong makabalik kung gusto nila. At bibigyan rin sila ng sapat na sahod. Si Maris naman ay hindi na bumalik sa kanyang dating buhay bilang tahimik na tagamasid. Mas pinili niyang maging aktibong bahagi ng kainan. Hindi bilang anak ng boss, kung hindi bilang isang leader na handang umunawa at tumulong. Nakipagtulungan siya sa mga empleyado, tumulong sa trabaho, at nakinig sa kanilang mga saloobin. Dahil para sa kanya, ang tunay na leader ay hindi nasusukat sa posisyon, kung hindi sa puso. Isang hapon, habang abala ang lahat, napangiti si Maris habang pinagmamasdan ng paligid. Ito na ang kainan na kanyang kinalakihan. Masaya, maayos, at puno ng respeto. Lumapit sa kanya ang isa sa mga empleyado. Ma'am Maris, salamat po sabi nito. Umiling si Maris at ngumiti. Hindi mo na kailangang tawagin akong ma'am, sagot niya. Magkakasama tayo dito. Sa simpleng linyang iyon, mas lalo pang tumibay ang samahan nila. At sa pagtatapos ng lahat, isang mahalagang aral ang naiwan. Ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin upang manakit o mangapi. Sa halip, ito ang isang responsibilidad upang magbigay ng kabutihan, hustisya, at pag-asa. Dahil sa uli, ang katotohanan ay laging lalabas at ang kabutihan ay laging mananaig. Lumipas ang ilang buwan matapos ang mga pangyayaring nagpabago sa takbo ng kanilang restaurant. Sa paningin ng iba, isa lamang itong simpleng lugar na naghahain ng pagkain. Ngunit para sa mga taong naroon,
Isa itong simbolo ng pagbabago, katatagan at bagong pag-asa. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalong nagiging maayos ang sistema. Hindi na uso ang sigawan. Wala nang nangingibabaw na takot. Ang bawat isa ay meron ng boses at higit sa lahat, may halaga. Ang mga empleyado na dati ay tahimik at puno ng pangamba, ngayon ay masigla nang nagtatawanan habang sila'y nagtatrabaho. May pagkakaisa, may respeto at may malasakit sa isa't isa. Si Mang Ariel bilang supervisor ay naging sandigan ng lahat. Hindi lamang siya tagabantay ng kaayusan, kung hindi isa ring ama sa mga empleyado. Lahat ay malayang lumapit sa kanya, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa tiwala. Samantala, si Maris ay patuloy na naging inspirasyon sa kanilang lahat. Hindi niya kailanman ipinagmamalaki ang kanyang posisyon. Sa halip, mas pinili niyang manatiling simple. Nakasuot pa rin ng apron, tumutulong sa kusina at nakikipagkwentuhan sa mga kasamahan. Isang araw, may bagong aplikante ang dumating. Tahimik ito, halatang kinakabahan. Ngunit sa halip na matakot, sinalubong siya ng ngiti. Welcome, sabi ni Maris. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Sa simpleng pagbating iyon, naramdaman ng bagong empleyado ang kaibahan. Ito ay hindi na ang dating lugar na puno ng pangamba. Ito ay isang lugar na nagbibigay ng pagkakataon. Sa isang sulok ng restaurant, nakatanaw si Maris sa mga taong abala sa kanilang gawain. Napangiti siya hindi dahil sa tagumpay, kung hindi dahil sa pagbabago na kanilang sama-samang pinaghirapan. Lumapit ang kanyang ama at tumabi sa kanya. Hindi ko akalaing aabot tayo dito, sabi nito. Hindi ko rin nakalain, Papa, sagot ni Maris. Pero masaya po ako dahil hindi po natin pinabayaan. Tumango ang kanyang ama. Salamat anak ha. Dahil sa iyo, naibalik natin ang tunay na diwa ng lugar na ito. Ngumiti si Maris, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi lang siya ang dahilan. Ito ay bunga ng tapang ng bawat isa. Ang mga taong kahit natatakot ay piniling manindigan. Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon ang kanilang kainan sa ibang negosyo sa lugar. Unti-unting kumalat ang kwento, hindi bilang isang kismis, kung hindi bilang paalala, na ang isang maliit na hakbang ng katotohanan ay kayang magdala ng malaking pagbabago at sa bawat taong papasok sa kainan na iyon, hindi na lang pagkain ng kanilang matitikman, kung hindi ang init ng malasakit, ang tamis ng pagkakaisa, at ang lakas ng isang katotohanang hindi na kailanman matatakpan. Dahil minsan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang taong handang magpanggap para lamang may paglaban ng tama. Ang kwento ni Maris ay nagtuturo na ang tunay na lider ay hindi nasusukat sa posisyon o titulong hawak, kung hindi sa kabutihan, tapang at malasakit sa kapwa. Minsan, may mga problema sa paligid na hindi kaagad nakikita. Mga mali na tahimik na nagaganap, tulad ng pangapi, panlilinlang, o pangungupit. Ang takot at katahimikan ay nagpapahintulot sa ganitong mali na ito ay magpatuloy. Ngunit kung may isang tao na may tapang na tumayo, magmasid at gumawa ng tama, maaaring mabago ang sistema at maibalik ang katarungan. Higit sa lahat, ipinapakita ng kwento na huwag matakot manindigan sa tama, kahit mahirap o nakakatakot. Ang katotohanan ay laging mananaig, lalo na kapag may matibay na ebidensya at determinasyon. Ang kapangyarihan ay responsibilidad, hindi sandata para mang-api o manloko. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang, kahit sa simpleng pagtulong o pakikipaglaban para sa tama. Sa huli, ang kwento ay paalala na ang kabutihan, respeto at katotohanan ay pundasyon ng tunay na tagumpay, at ang bawat tao ay may kakayahang magdala ng liwanag sa isang madilim na lugar. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento?
I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. Babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.